Kaya salamat sa Panginoon. Sa pag-ibig ng Diyos ay ang pinakita doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi ng Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. Ang pag-ibig ay pinapapahayag. Love is action. Amen. Action po ang love. And the reciprocal of love is hate. Amen. Hindi kayo maniniwala. Amen. Praise to God. No? Salamat sa Madarang Family. Kasama natin ngayon. Pastor Lolit, kasama natin. Nanay Lolit, kasama natin. Praise the Lord. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. At salamat din na medyo okay na po yung ating prayer house, no? Medyo napagod lang kami itong linggo, no? Mula Lunes hanggang kahapon, no? Kaya yun. Siguro ang mga natitira, finishing touches na. Okay, salamat po sa mga pasalamatan natin ng mga gumagawa, no? Tatay Inyong, sino pa ba? Si Brother Jemuel, si Jan, at saka si doon sa Lote, si John. Hindi natin na-invite, no? Si John pala, pwede natin ma-invite, no? Saka si, sino pa ba kasama natin? Si Chris, no? Pagpare natin, kasama ni kaibigan ni Brother Jemuel. At ang mga kapatiran, no? Salamat sa inyo, sa mga nagdala ng merienda, no? Nag-offering para pang pasweldo, ano? Kaya pagpray po natin, no? Pagpray po natin yung pangpasweldo natin sa kanila, no? May kulang pa tayo sa kanila, no? At praise God, no? Medyo kinapos lang po tayo kahapon sa budget. Hindi po sila lahat na sweldohan. No? Pagpray natin. Itong linggo, mabigyan natin sila. Okay, salamat sa Diyos. Amen. It's good at the house of God Sunday morning. Amen. And this is the Lord's day. Give your best every Sunday. Amen? Give your best every Sunday. Yan laging ilagay natin. Maglagay kayo ng karatula sa bahay nyo. Give your best every Sunday. Because next Sunday, we don't know. Amen? Kaya ibigay mo ng the best mo sa araw na ito kasi sa sunod na linggo, hindi mo na alam. Yang sabi ni Solomon, Proverbs 27 verse 1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Hindi mo na alam. Ay, next Sunday na lang kaya ako magsimba. Next Sunday na lang kaya ako mag-live stream. Ay, next Sunday, tomorrow is too late. Do it now. Amen. Oo. There's no work in the grave. Wala nang gawain sa libingan. Amen. Yes, salamat sa Panginoon that we are still alive today. Amen? It's a great Sunday. Ano? Gawin natin ang Sunday always great sa buhay natin. Amen? Kaibigan natin ang the best sa Panginoon, the best time, the best treasure, the best of our giving, ibigay mo na sa Panginoon. Baka next Sunday, hindi ka na makapagbigay. Give your talent to the Lord. Amen? Kahit sentyonado yan. Amen. Basta isama-sama mo lang sa marunong. Gumaganda na. May blending. Amen. Oo. Kailangan din natin mga sentyonado para gumaganda. Mini-mix yan. Oo. Walang sentyonado, walang magandang boses. Oo. Kung walang pangit, walang maganda. Kaya magpasalamat kayo sa mga pangit. Thank you, pangit. Kasi hindi ako maging gwapo kung wala ka. Iisipin mo na lang kung puro tayo gwapo. Amen. Iba-iba lang talaga, no? Kaya the beauty is upon the holder. Sa mga nakapanood lang. Amen? Oo. Kasi may mga tao talaga, bakit magpartner sila ng ganyan? Ano kaya nangyari sa kanilang dalawa? Yung isa pangit, isa maganda. Maganda ang tingin sa kanya eh. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Okay,
Dadako na po tayo sa salita ng Diyos, no? Please pray for pastors always, no? That God will give us wisdom. Amen? Kahapon talaga napagod ako, no? And praise God, no? Nakapagbisita pala ako kahapon sa jail. Nakapunta ka, Sister Lolet, no? Anong nagbigay ka? Sige, pag-pray natin. Opo, nagbisita ako kahapon eh. Oo. Kaya salamat sa Panginoon nakapagbisita ako doon sa jail, no. Nakausap ko yung mayor, no. Pag-pray po natin. Pagkaroon sa si Mayora. Oo. Sabi ko, sino yung mayor dito sa kulungan? Tinawag, Mayora. Ako, lalo akong natakot. Mayora, sabi ko, kilala na kita. Nagkita na po tayo sa Pag-asa. Na-promote ka rito. Kaya sabi ko, huwag mong pabayaan aking bisita dyan. Delikado rin yan. Huwag niyang pabayaan. Mayora eh. Sige. Salamat sa Panginoon. Pag-pray po natin, no? Magkaroon tayong jail ministry sa Monday, no? At mag-offering tayo mamaya para sa jail. Magbigay tayo ng coffee doon. No? Nag-offering na kami last Friday. 177 pa lang nandoon. 177 ang inmates doon. Magtag-isang kape lang. 177 na kape. Magkanong isa? 8. 100 times 8 lang. 800 na. Ibiro mo yung pala, no? Kape, tag-isang kape lang sa kanila. Yung 77 pa. Oo. Isabihin natin 200 na lang ang kape kasama yung mga ano doon. Oo. Mga siga-siga doon. Kaya kahapon sabi ko, yung mataba, yung malaking tao. Sabi ko, ikaw yung mayor? Hindi po. Kasi akala ko mukhang mayor ka eh. Kaya salamat sa Diyos, no? Salamat sa Panginoon. At pag-pray po natin, no? Tuloy-tuloy po ang ating jail ministry. No? Okay, dadako po tayo sa salita ng Diyos. Amen. I hope you are blessed by the song. No? Salamat sa Panginoon. And how I wish na mabigyan tayo ng Diyos ng malaking lugar pa, no, para tayo sama-sama, no. And praise God na nabanggit ka na ni Iyo, no, na yung lugar ay ginawa mo na natin yung prayer house, no. Doon kayo manalangin sa Diyos, no. 2 times na kami nagpray doon Friday, no. Naganda. Kanya-kanya kaming puno. Namili ka daw ng puno kung saan ka magpray. May punong saging, puno ng kahoy. Oo. Lagyan pa natin ng treehouse, no? Pagka may budget tayo, lagyan natin ng treehouse. Para pag medyo may matindi kang panalangin, akyat ka sa taas para medyo malapit na sa langit. Hindi may treehouse doon, lagyan natin ng ano yan, mga pang 2 tao, 3 tao, at magdala ka ng coffee doon. At doon mo sasabihin sa Panginoon, yung mga panalangin na wala ng pag-asa, dalhin mo sa Panginoon. Oo. Kung sa tingin mo wala ng pag-asa, may ilog na rin sa kabila. May ilog kabila eh. Dahan-dahan ka na sa ilog. Joke lang. Amen. Praise God. Maganda, masarap manalangin doon sa Panginoon. Maganda na rin ang CR natin doon. May enjoy kayo sa CR. Kasi hindi mo makita ang pintuan. Sa likod kasi ang pintuan. Kaya pag-pray natin this week, na malagyan natin ng mga verses tungkol sa prayer. Dito naman sa CR tungkol sa ano bang ilagay natin diyan? Sa comfort, no? Tungkol sa mga confession. Amen. Ganoon eh, pag lumapit ka sa Panginoon, meron kang sama ng loob, idulog mo sa Panginoon. Confess. He is faithful and just to forgive and cleanse you from all unrighteousness. Amen? Okay, salamat. Mga babae, pwede na kayo doon. Kaya, nung mga panahon na yan, mga ilang buwan, di kayo ni-invite doon. Kasi walang CR eh. Mga lalaki lang ni-invite namin kasi doon eh. Malapad ang CR. Kaya salamat sa Panginoon. Pwede na po kayo, maganda na po ang CR doon.
Na mamili lang kayo kung saan. Dalawa kasi ang CR natin, may lalaki babae. At nagpaplano pa kami ng isa para sa mga alanganin. Amen. Praise God. Dito na po tayo sa Deuteronomy chapter 29. Deuteronomy chapter 29. Calvary's love. Ang abitin natin kanina. God is love. God is love. But sometimes, God hates. Amen. He hates sin. Amen. He hates disobedient child of God. Amen. Okay, dito muna tayo sa salita ng Diyos. 29. Maganda ito. Maganda sana basahin ito lahat, pero ano na lang, no? For the sake of time, bulay-bulayan nyo na lang ang mga verses na ito, ano? Sa 19 lang po tayo magsisimula. 19. Oo. Alam mo in chapter 29, this is the Sunnah of Moses. State of the Nation Address. Alam mo ba ang State of the Nation Address? Galing sa Biblia. Oo. Nagre-report si Moses. Nagre-review si Moses kung ano ang mga accomplishment ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Kaya ang tawag nito ay Sunnah. State of the Nation Address. It is addressed to the people of Israel. And it is also addressed to the people of God. And it is also addressed to the people of CBBM Imos. In verse 19, basahin natin muna, no, para makuha ninyo ang mensahe. No? Pagbasa pala ng Biblia, kita nyo ng message. Eh. No? Kung ano, saan kayo dalhin ng Diyos sa pamagitan ng salita. Verse 19, sabay-sabay natin basahin. Verse 19, tayo tumayo sa mga dyan sa live stream, sa mga tahanan. Sige, tayo muna tayo. Bigyan natin ng galang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. In verse 19, basahin natin, ready, begin. And it came to pass when he heareth the words of his curse, that the blessed himself in his heart, saying, I shall have peace, though I walk in the imagination of mine heart, to add drunkenness to thirst. The Lord will not spare him, but the anger of the Lord and his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall lie upon him, and the Lord shall blot out his name from under heaven. Verse 25. And the Lord shall separate him unto evil out of all the tribes of Israel, according to all curses of the covenant that are written in this book of the law, so that generation to come of your children shall rise up after you. And the strangers that shall come from far land shall say, when they see plagues of that land and sickness which the Lord hath laid upon it, that the whole land thereof is brimstone and salt burning, at that it is not sown, nor beareth, nor any grass groweth therein, like overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Seboim, which the Lord overthrew in his anger and in his wrath. Even all nations shall say, wherefore hath the Lord done thus unto the land? What meaneth the heat of his great anger? Then men shall say, because they have forsaken the covenant of the Lord God of their fathers, which he had made with them when he brought them forth out of the land of Egypt. For they went and served other gods, and worshipped them gods, whom they knew not, and whom they had not given unto them. And the anger of the Lord was kindled against the land, to bring upon it all the curses that are written there in this book. And the Lord rooted them out of their land in anger, and wrath in great indignation, cast them into another land, and it is this day. The secret things belongs to the Lord and of God, but those things that are revealed belong unto us, our children forever, that he may all the words of his law. Tayo mag-pray, dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat. Thank you, God, for your passage that we read this morning. Holy Spirit, we need your power, understanding of the word.
Holy Spirit, speak to us in a very special way, very personal way. Send us revival tonight, to this morning, O God, and help thy servant to expound thy word. Give me understanding, and dalayin ko, Panginoon, maging maliwanag sa amin ang inyong mga salita, Panginoon. Kaya Lord God, pagpalay mo ang mensaheng ito, maging pagpapala sa amin, Panginoon. And send us revival, Panginoon, sa mga nangihina. Panginoon, lumayo sa inyo, ay Panginoon, padalahan mo po kami ng revival sa pamagitan ng inyong mga salita. Kaya salamat o Diyos ngayong umaga. Bless this message. I am nothing, O God, without your power and guidance. I am good for nothing. I need your help. I need your wisdom, Panginoon. And whatever accomplished today, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. Itago mo ko sa iyong likuran ng pulpito. Ikaw ang makita, ikaw ang maitaas ngayong umaga. Your name may be lifted up and magnified, O God. Be exalted this morning in this congregation, O God. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. 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 God, ang mundo ngayon ay nag-celebrate ng, ano yan? Valentine's, no? Yung pag-ibig. Tuloy ba ang mensahe natin ngayon? Amen? Makita natin sa ating binasa, no? Ay may babasahin pa pala tayo, no? Sa tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung Matthew 22:37. Matthew 22:37. Alam mo yung verse na ito ay na-quote ito ni Matthew sa New Testament. Matthew 22:37. Naalala ko pala ngayon, yung sabi nila ay February ay love month. Anong sabi dyan? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. This is the first commandment. Amen? Thou shalt love the Lord thy God. No? Jesus quoted this verse from the Old Testament, Deuteronomy chapter 6, verse 5. No? Deuteronomy chapter 6, verse 5. In connection with our message this morning. In verse 5, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Amen. With all thy mind. Dito sa ating binasa, kapatid, no, ay sabi ng salita ng Diyos, and the word angry mentioned many times in this verse. Amen? Pansinin nyo kung ilang pirasong angry dyan. Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, why God is angry. Amen? Oo. Why God is angry. Why God is angry to me. Why God is angry to you. Amen? Nakita natin, kapatid, ang salitang angry, napakarami. Oo, napakarami dyan. Kung mapapansin natin sa Deuteronomy chapter 29. Oo. Sa natin, verse 25, no? Verse 25, makita natin yan. Verse 27, and the anger of the Lord was kindled against the land. Amen? So why the Lord is angry? Amen? Why God is angry to the people of God, to the Israelites? Amen? Kaya dito sa ating binasa, this is the third times of
State of the Nation Address of Moses to the people of Israel. Amen. Kung mabasa natin sa Deuteronomy chapter 28, 29, sa verse 1, ay binabaybay ni Moses ang mga accomplishment ng Diyos sa bayan ng Israel. Amen. Yan ang suna, binabaybay ng presidente kung ano na ang na-accomplish during his time. Sa kanyang pamunuan from ganitong buwan hanggang ganito, itong taon, ay ito ang ating na-accomplish. Ito naman ay suna ni Moses sa mga bayan ng Israel na inisa-isa niya kung paano inahon ng Diyos ang mga Israelite mula sa Egypt. Kung paano ang Diyos nagpadala ng mga plagues doon sa Egypt at nakalaya ang mga Israelites. At doon sila tumawid sa wilderness, going to promised land na pinangako ng Diyos sa kanila. Kaya yun, ito po ay State of the Nation Address to the people of Israel. And this is his third time na paulit-ulit ni Moses. The same thing ang kanyang suna. He reviewed the goodness of God, the accomplishment of God to the people of Israel. Ni-review niya ito, ang mga batas ng Diyos para hindi makalimutan ng mga tao ng Diyos, He reviewed the God's laws. Bakita natin mga God's laws dito, Kaya nga ang tawag dito ay Pentateuch, Dito nakasulat ang mga law of Moses, mga batas, Yung mga batas ng ating bansa ay dito lang nila yung kinopya sa Biblia. So, makita natin, he restates the goodness of God. And Moses remind them their commitment. Moses calls for commitment. Kaya nagkaroon siya ng tinatawag na altar call para magkaroon ka ng commitment sa Diyos. Amen? Kaya kailangan pag mayroong kang mag-commit ka sa Diyos, pumunta ka sa altar at mangako ka sa Diyos. Make covenant to God. So, he restates God's contract to the people of God. God's contract. Binabasa ni Moses ang mga covenant ng Diyos at ang mga Israelites. Ibig sabihin ng covenant, mga kasunduan, pinaalala ni Moses sa mga tao ng Diyos na mayroon silang contract. Katulad ng marriage contract. It's not only a piece of paper. It is a contract. Mayroong sumpaan dyan, kapatid. Pag hindi mo yan tinupad, sumpain ka. May sumpa ka. Kaya may kasunduan. Kaya isa yan sa ating binasa kanina, sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Isa yan sa kasunduan nila sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy mind. Amen. And Jesus Christ also quoted this verse. Thou shalt love the Lord thy God in Matthew 22 verse 37. Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, with all thy might, with all thy soul, with all thy mind. Amen. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, hindi kalahating puso, hindi 1/4 na puso, buong puso. Mahalin natin ang Diyos at buong kaluluwa, buong buhay natin. Mahalin natin ang Diyos at buong pag-iisip, kapatid. Mahalin natin ang Diyos, and this is the covenant of the people of God to God. Ito ang kasunduan ng tao, ng anak ng Diyos, sa ating Panginoon. Amen? Ito po ay inuulit ni Moses. Ang binabasa niya ulit ang kontrata ng Diyos. Yung ating Deuteronomy chapter 6, isa lang yan sa kontrata. Isa lang yun na portion nating binasa. Marami pa.
Oo, pag binasa ko yung mga kasunduan, hindi tayo matatapos ngayon. Maging sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, nandyan yung mga covenant ng Diyos. Napakarami na. Oo. So, makita natin, kapatid, Moses urging the people of God to honor the contract. Amen? Kaya minsan, mga Kristiyano, ay binabaliwala natin ang kontrata natin sa Diyos. We have a lifetime contract to God. Amen? After you got saved, you made contract to God. You make covenant to God to love Him. No other gods before me. Amen? Yan ang binabaybay ni Moses sa aklat nating binasa, kapatid. Makita sa verse 1. No? And it shall come to pass when these things are come upon thee, the blessing and curse which I have set before thee, thou shalt call them to mind among the nation whither the Lord thy God hath driven thee. Amen? Yan makita natin, ano? Binasa ni Moses, no? Yung mga kasunduan. Nang binabasa niyang kasunduan ay mga 40 years earlier pa. At Mount Sinai, doon sila gumawa ng kasunduan sa Diyos sa Mount Sinai. Oo, marami silang kasunduan doon. Found in Exodus chapter 19, in chapter 20, in book of Numbers, in book of Leviticus. Dito paulit-ulit ang mga covenant ng Diyos para hindi nila makalimutan at dapat ma-memorize nila yan, kapatid. So, that Moses encouraged the people of God to honor, bigyan ng pagalang halaga ang mga kontrata natin sa Diyos. So, hindi tayo nakipagkasundo kahit kanino. Sa Diyos tayo nakipagkasundo, kapatid. Oo. Subukan mo makipagkontrata sa tao. Pag hindi mo tinupad, galit sa'yo. Sa tingin mo, ang Diyos kaya, pag hindi natin tinupad ang ating mga covenant sa Diyos, matutuwa kaya ang Diyos sa atin? Yung pastor nga, hindi natutuwa eh. Amen? Yung kausap mo nga, hindi ka natutuwa. Galit na galit. Bakit na kayo ng taong galit na galit? Gustong pumatay ng tao. Dahil hindi naatupad ang mga kontrata. Ganon din ang Diyos, kapatid. The anger of the Lord is kindled. Amen? Kasi minsan, tinutur, God is love. Calvary is love. Mahal ka ng Diyos. Hindi siya papayag na ikaw pupunta sa impyerno. Oo. Pero pag hindi ka tumanggap kay Kristo, mawala ang God's love. Sa impyerno ka pupunta, kapatid. Oo. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi ni Moses. Pailot-ulit niya. May makasunduan kayo sa Diyos, mga kapatid. At kailangan ninyo, huwag niyong kalimutan ito. Kung maaari, i-memorize ninyo ito, ang mga covenant natin sa Diyos. Mga pangako natin sa Diyos. Amen? I believe na marami tayong pangako sa Diyos. Amen? Oo. Tanda natin, why God is angry. Amen? Oo, mga pangako natin sa Diyos na hindi natin tinutupad, ay mga kapatid, kahit anong prayer mo, kahit sinong Santo Papa ang isama mo sa prayer, kung ikaw ay hindi sumunod sa covenant ng Diyos, walang kasagutan, mapapagod lang po tayo sa prayer, kapatid. Oo. We are wasting our time in prayer, fasting, kung ano pa ang gagawin mong klaseng prayer, kapatid. Hindi sasagutin ng Diyos ating panalangin. Why? Because God is angry. Amen? Yan mga kapatid. Kaya kailangan, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos. Kaya we need to keep on reading and reading the Word of God because the Word of God is the covenant of God between you and me. Between God and you. Amen? Yan mga kapatid. No? Nandito na ang covenant ng Diyos. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 29 verse 29. Kanina binasa natin.
The secret things belongs to God. But those things which are revealed belong to us. And to our children forever. And we do all the words of the law. Amen? Oo. Huwag mo nang hanapin yung wala sa Biblia. Ang hanapin mo na, ang nandyan na sa Biblia, at sundin mo na, kasi yan ang covenant ng Diyos, yan ang kasunduan ng Diyos sa atin. Pag sinunod mo, sabi ng verse 1, blessing. Pag hindi ka sumunod, sumpa, kapatid. Dalawang bagay lang. Oo. Kaya mga kapatid, oo. Knowing God's word is not enough. Amen? Kasi maraming Kristiyano, alam ko na yan, alam ko na yung preaching ni Pastor Bong, alam ko na. Knowing God's word is not enough. The most important is to obey His word. Amen? Obey His word. Kaya mga kapatid, tayo ay may covenant sa Diyos. Mga anak ng Diyos tayo, may kasunduan tayo sa Panginoon. Oo. Isang araw, nagkasundo tayo sa Panginoon. Mahalin ko ang Panginoon ng buong puso, buong buhay ko, buong pag-iisip ko. Amen? Huwag nating kalimutan, mga kapatid. Oo. Na siya ang Diyos na nagmahal sa atin, nagligtas sa atin, at siya ang ahon sa atin sa Egypt. Amen? Tayo ay galing sa putik ng kasalanan, mga kapatid. Tayo ay inahon ng Diyos, binabaybay ni Moses. Huwag niyong kalimutan ng Diyos ang ginawa ng Diyos, kapatid. Oo. Kung paano ang Diyos gumawa, nag-provide ng ang pangailangan for 40 years in the wilderness. Think about that. Sabi ng Moses. Think about 40 years sa wilderness. Hindi sila nagsasaing. Hindi sila nagtatanim. Kain lang ng kain. Amen? Makita kanyang ganyan? Oo. Yung pagkain ng anghel, pagkain ng mga tao. Amen? Angel's food, manna. Amen? Manna in the morning, manna in the lunch, manna in the evening. Amen? Every day yan, for 40 years. Amen? Yung damit nila hindi naluluma, hindi nangangamoy. Mga tsinelas nila hindi napupudpud. That's the miracle of God in their lives. Amen? Oo. Sa umaga, mayroon pang pillars of clouds, mga kapatid. Amen? Speaks of protection. Speaks of the presence of God. Amen? Kung saan naglalakad, habang naglalakad ang mga Israelites, ay nandoon din sunod na sunod ang ulap, kapatid, sa kanila. That's the presence of God. Yan ang pangako ng Diyos. I'm with you always unto the end of the world. Hindi tayo iwanan ng Diyos. Hindi tayo pabayaan ng Diyos sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng problema. Hindi tayo iwan ng Diyos. That's the presence of God, mga kapatid. Sinamahan. Kaya nga binabaybay ni Moses yan. Oo. Pinaulit-ulit yan sa Israel. Huwag niyong kalimutan ng inyong mga lolo ninyo, kung paano ang ginawa ng Diyos sa kanila, paano sila iningatan for 40 years, mga kapatid. Kasi sa gabi ay hindi na sila nagbabayad ng kuryente. May miracle. Oo. Pillar of fire in the night, pillar of clouds in the day. Mga kapatid, makita natin may ilaw, may liwanag, mga kapatid, at ang liwanag ay ang salita ng Diyos. Amen? That gives light. Psalm 119, verse 103, the word of the Lord, the word is a lamp unto my feet. Amen? Binabaybayan ni Moses sa kanila. Minsan, mga kapatid, binabaybay ba natin maginawa ng Diyos sa atin kung bakit tayo narito, bakit tayo ganun na? Binabaybay ba natin ng Diyos at maalala natin, Lord, salamat sa Panginoon. Dahil sa gawa mo sa buhay ko. Oo. May covenant ako sa iyo, Panginoon. Oo. Na mahalin ka habang ako nabubuhay, paglingkuran kita, Panginoon. Amen? Yan makita natin, kapatid. Ito ang kasunduan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid. At ang anak ng Diyos, kapatid, ay ang kasunduan ito ay mayroong kalakip na pangako. Sipin mo, mga kapatid, hindi lang basta-basta na may covenant ang Diyos sa atin, may kalakip na pangako. Nasabi ng verse 1, when these things are come upon thee,
blessing and the curse I have set before thee. Dalawang bagay lang, kapatid. Kung susunod ka, may blessing. Pag hindi ka sumunod, may curse. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, pag hindi ka sumunod, magagalit ang Diyos. Amen? Magagalit ang Diyos. Yan ang sabi niya sa verse 21. Verse 21, and the Lord shall separate him into evil out of all tribes, according to all the curses of the covenant that are written of the book of the law. Amen? Pati ang mga covenant, sinulat rin ang mga curses, may mga sumpa. Amen? Magpadala ang Diyos ng mga salot, plague, sickness, virus, maging ang Sodom and Gomorrah ay kanyang sunugin. At magpaulan ang Diyos ng asopre, asin, apoy. Kapatid, in verse 23, and the whole land thereof is brimstone, and salt, and burning, and it's not sown, nor beareth, nor any grass groweth therein, like overthrow of Sodom, and Gomorrah, and Admah, and Sibolim, and which the Lord overthrow his anger and his wrath. Amen. So, magpadala ang Diyos ng mga salot, magpaulan siya ng asopre, asin, apoy. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos, at burning, at hindi ka na, walang pananim na tutubo, maging ang damo, walang tutubo. Oo. At ang Sodom and Gomorrah ay aking alisin sa mapa. Amen? Nakakalungkot yung ganun, kapatid. Walang tutubo. Kaya sabi ng 24, even all nations shall say, whereof hath the Lord done thus unto this land, what meaneth the heat of his anger. Amen. Grabe ang galit ng Diyos, ano? Mga kapatid, kung makakita ka na kayo ng taong galit, marami ako nakitang taong galit. Kahit wala namang dapat magalit, nagagalit. Pero mga kapatid, pag naalam ninyo ang Diyos kung paano magalit, naku po, nakakatakot ang Diyos, kapatid. Mas nakatakot pa sa nakikita ninyong na taong galit. Amen? Ang sabi ng verse 24, even all nations shall say. Mga kapatid, no? Dahil sa galit ng Diyos, sa anak ng Diyos, kapatid. At sasabihin ng mga bansa, amen? Mapapansin tayo ng mga tao pag nagalit ang Diyos. Sabi rito, bakit ginawa ito ng Diyos sa kanila? Sa lupa nila, wala nang tumutubo na tanim, wala na kahit damo, wala na. Naku, bakit ganun na lang ang galit at puot ng Diyos sa kanila? Why God is angry to them? Sabi ng mga tao. Kaya kapatid, huwag nating baliwalain ang galit ng Diyos. Amen? Why God is angry. Amen? Huwag nating sabihin, mabait naman ang Diyos, naunawaan naman ako ng Diyos. Mabilis natin maano yan sa mga Kristiyano. Bait naman ng Diyos, maawain ng Diyos maunawain ng Diyos, naintindihan naman ako ng Diyos. Oo. Kahit hindi ako pupunta sa church, okay lang yan. Hindi naman ako. Mabait naman ng Diyos. Oo. Okay lang. Naunawaan ako ng Diyos. Mga kapatid, dito sa ating binasa, bakit matindi ang galit ng Diyos sa kanila? Verse 25, makita natin. Then men shall say, because thou have forsaken the covenant of the Lord their fathers which had made with them, they brought them out of Egypt. Amen? Mga kapatid, maging sa atin, pwede rin mangyari sa atin na magalit ang Diyos sa atin, kapatid. Amen? Pwede ba magalit ang Diyos sa atin? Ito ay anak ng Diyos, mga Israelites ito. Those are people of God, and we are people of God. We are the same God. The God of Moses, the God of Israelite, is the same God that we are worship today, the same God that we are serving today. No? He is the same today, yesterday, today, and forever. God is eternal God, kapatid.
Oo. Pwede magagalit ang Diyos sa atin, kapatid. Di bali magalit ang boss mo, kapatid. Di bali magalit ang nanay mo. Di bali magalit ang tatay mo. Di bali magalit ang biyanan mo. Basta, mga kapatid, alalahanin mo, wag nawa magalit ang Diyos sa atin. Amen? Habang inaaral ko ito, pambira. Napaiyak ako sa Panginoon eh. Panginoon, matindi ka pala magalit. Pag nagalit ang Diyos sa atin, naku po, ang hirap. Oo. Why God is angry to me? Kaya paulit-ulit ni Moses ang palalas, tatlong paulit-ulit na sinabi sa mga Israelites. Ang unang sinasabi niya, hindi pa rin sumusunod ang mga Israelites. Pangalawa, sinasabi niya, hindi pa rin sila sumusunod. They neglect the covenant of God, mga kapatid. Ay, pangatlo na ito, mga kapatid, ayaw pa rin lang sumunod sa Panginoon. Dito na po, nagalit ang Diyos at nagpadala siya ng mga plagues, ng mga sickness, kapatid, ng asopre, ng asin. Ay, mga kapatid, nakakatakot ang galit ng Diyos. Amen. Why God is angry. Amen. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Amen? Message na, no? Pwede tayo mag-invitation. Amen? Napaiyak ako, kapatid, sa totoo lang. Oo. Sobrang lungkot ko. Habang nag-aaral ko ng mensahe, kapatid, it takes burden to my heart. Amen? Kag ang mga anak ng Diyos, ang the people of CBBM Imos, hindi sumunod sa Panginoon, ako po, nakakaiyak. Gagalit ang Diyos sa atin. Kaya ganun na lang ang mga men of God. He preached the word without boldness, without reservation, because we want, mga kapatid, na kayo pagpalain ng Diyos. Hindi magagalit ang Diyos sa atin. Kasi pag nagagalit ang Diyos sa atin, damay-damay tayong lahat. The people of God will curse. Amen? Kaya mga kapatid, no? So, makita natin why God is angry. Number one na tayo. We need to remember our distance. Amen. Remember the distance. Amen? Yung ating distansya sa Diyos. Amen? Kamusta na? In verse 25 and 26. Ang sabi rito, verse 25, the men shall say, because they have forsaken the covenant of the Lord of their fathers, which he had made with them when he brought them forth out of the land of Egypt, and for they went and served other gods and worshipped them gods whom they knew not, and whom he had not given unto them. In verse 27, and the anger of the Lord, verse 27, was kindled against this land. Ano kaya na nangyari, kapatid? Remember the distance. Our distance to the Lord. Amen? Anong nangyari sa Israelite, kapatid? Oo. They served, they forsaken the covenant, pinabayaan nila, hindi nila ginalang, hindi nila sinunod ang mga covenant ng Diyos, at sila pa ay naglingkod sa ibang Diyos, mga kapatid, at sila ay nakalimot, they forsake the covenant of God, nakalimot sila sa usapan. Oo. Na sa Diyos, mga kapatid, na ang Diyos ang nag-ahon sa kanila mula sa Egypt, mga kapatid, nakalimot sila sa Panginoon. They forsake the covenant of God. Oo. Ibig sabihin, kapatid, na ang Diyos ang nagpapala sa kanila mula sa Egypt, dinala sila sa lugar ng pagpapala, kapatid. Nakalimot sila sa Panginoon. Lumayo sila sa Panginoon. Oo. Malayong malayo na sila sa Panginoon, kapatid. Sipin mo yan. Oo. Wala na. We need to consider our distance to the Lord. Oo. Pag may distansya ka na sa Diyos, malayo ka na sa Diyos, kapatid, hindi na natin makita ang Diyos. Amen? Pag malayo ang Panginoon,
Unti-unti na yan, palayo ng palayo, kapatid. Kaya ang paglayo natin sa Diyos, kapatid, hindi po yan overnight. Unti-unti po yan. Isa process, kapatid. Unti-unti nawawala. Unti-unti nawawala ang iyong panalangin. Unti-unti ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Unti-unti ay wala ka na sa simbahan. Ay Sunday morning ka na lamang. Sunod niyan ay Sunday evening, mawala na. Mamaya Sunday prayer meeting, wala ka na. Ay mawala unti-unti na hanggang totally wala ka na. Malayo ka na sa Panginoon. Remember your distance. Amen. Kaya maganda sa sasakyan, may mga pangalan ng mga bus, keep distance. Social, alam mo gusto ng diablo ngayon, ano? Social distancing. Maglayo-layo kayo ng 1 metro. Maglayo-layo kayo sa pag-Diyos. Huwag muna kayo simba-simba. Pag sa simbahan, social distance. Pag sa palengke, wala nang distance. Amen? Magpa-check up na kayo. Amen? Yan ang nangyari sa Israelites, kapatid. Palayo ng palayo, hanggang nakalimutan na nila ang pangako nila sa Diyos, ang kasunduan nila sa Diyos, nakalimot na sa Panginoon, hindi nila namalayan, wala na ang Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, if you walk afar off, one day, you deny God. Yun ang nangyari kay Peter, amen? Alam mo siya nangyari si Peter? He denied the Lord 3 times. Why? Because he walked Jesus afar off. Unti-unti nagpapalayo siya dahil mayroong mga persecution sa buhay, may mga problema sa buhay, at unti-unti na lumalayo sa Panginoon. And one day, Peter denied the Lord Jesus Christ 3 times. Amen? And he wept bitterly. Iyak si Peter. Amen? Isang araw. Hindi niya na kinakilala ang Panginoon. No? Anong sabi ng mga tao? Kilala mo ba sino ang binubugbog na yan? May kapasan na cross. Kilala mo ba yan? Hindi ko yan kilala. He denied the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, ganun ang mangyari sa atin. Pag tayo lumayo at palayo ng palayo sa Panginoon, kapatid, naku po, pag i-maintain mo ang social distance mo sa Diyos, naku po, God is angry with you and with me. Magagalit ang Diyos sa atin, kapatid. Oo. At hindi mo na makita ang Diyos, kapatid. Ang makikita mo na lamang ang iyong sarili, kapatid. Sarili mo na lamang ang makita mo. We need to remember your distance to the Lord. We need to remember, kapatid. Oo. Kung sukatin kaya ng Diyos, ilang metro na ang layo mo? No. Ilang kilometro na o miles na ang layo mo, kapatid. At hindi mo na maririnig ang boses ng Diyos, kapatid. Oo. Kung sukatin ng Diyos ating spiritual life, saan na kaya ang spiritual life natin, kapatid? Oo. Gaano ka na kalayo kaya sa Panginoon? O gaano ka na kaya lapit sa Panginoon? Nakikita mo pa ba ang Panginoon? Oo. Nababiyo mo pa ba ang beauty ng Diyos? Nakita mo ba ang kagandahan pa ng Diyos? Nakikita mo ba ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo araw-araw? Mga kapatid, kung hindi mo na makita, kapatid, sarili mo lang nakikita, ang mga problema mo lang nakikita, kapatid, naku po, malayo ka na sa Panginoon. Kung nakapokus ka na sa problema, kapatid, nalalaw ka nang nag-aalala na, kapatid, at wala ka na hindi mo na makita ang Panginoon, palayo ka na ng palayo sa Panginoon, and zero visibility na ang Diyos sa buhay mo, naku, wala na. Kapatid, tagilid na ang buhay natin, kapatid. Diyan na magsisimula ang Diyos magagalit sa atin. Iba magalit ang Diyos sa ating kapatid. Oo. Hindi mo makalimutan ang galit ng Diyos, kapatid, pag nagalit ang Panginoon. Kaya habang ginagawa ko, inaaral ko mensahe ito, umiyak ako. Kasi nakakalungkot pag ang Kristiyano lumayo sa Panginoon, kapatid. Kaya nga, mga kapatid, pagtapos ng service, tinitingnan ko, sino kaya ang wala? Inahanap ko yung wala. Kasi sabi ko, magagalit na naman ang Diyos sa kanya kasi wala siya sa gawain ng Diyos, wala sa service, wala pa sa live stream. Naku po, galit ang Diyos sa kanya. At isang araw, Pastor, pray for me, pray for me, pray for me. Pag sinabing pray for me,
kinakabahan na ang pastor, kapatid. Magbabara na naman ang puso ng pastor. Amen? Diyan naman magsimula ang mga barado ng puso ng pastor, kapatid. At i-ICU na naman ng pastor. 35,000 a day na naman yan. Lalong napamahal, kapatid. Yung makita natin, kapatid, ano nangyari dyan? Malayo na sila sa Panginoon, ang Israelites. Oo. Natakpan na sila ng kanilang sarili, kapatid. Oo. Ang sabi ng salita ng Diyos sa verse 26, for they went and served other gods and worshiped their gods. Mga kapatid, maliit na lang ang Diyos sa kanila. Iba na ang kanilang wino-worship, mga kapatid. Makita natin, pag iba na ang ating wino-worship, kapatid, ang iba na ang ibinibigyan natin ng focus, iba na ang ibinibigyan natin ng diin, kapatid. Ang sabi ng verse 27, and the anger of the Lord was kindled against the land to bring it all the curses that are written therein. Ipapadala ng Diyos ang lahat ng mga sumpa na nakasulat sa Biblia. Napakasakit yan, kapatid. Ang galit ng Diyos. Remember your distance to the Lord. Oo, tingnan mo naman, gaano kaya ako kalapit sa Panginoon ngayon? Gaano kaya ako kalayo sa Panginoon? Oo. The Israelites served the other gods, kapatid. Mayroon silang other gods, they worship other gods. Iyan ang tinatawag na idolatry. Amen? No? Ang sabi na sa idolatry, sa Exodus 20 verse 4 ba yan? No? Thou shalt not create any graven images or any likeness. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyusan, gawa sa bato, sa kahoy, ano man yan, kapatid. Huwag kang sasamba dyan kasi may sumpa yan hanggang 4th generation, hanggang sa apo mo, 4 na apo, wala ka na, yung apo mo ay hanggang ngayon ay may sumpa pa rin. 4th generation. Ano bang isang generation? 100 years? 1 generation? O 10 years? About 10 years, no? Makita natin, kapatid, may curses. Oo. Idolatry. Oo. Anong ibig sabihin ng idolatry? You love things more than God. That is idolatry. Amen? Oo. Hindi lang magsisimba sa mga Diyos-Diyusan ng idolatry. Amen? Kung ang bahay mo ay idol mo yan, hindi ka makasimba dahil bukas ang pintuan, hindi mo maiwan, idolatry yan, kapatid. Kung ang business mo ay malakas ang kita pag Sunday, hindi ka makasimba. Amen? Habang nakikinig ka, ay nag-online ka pa. Nag-check ka pa ng mga business mo. Naku po, idolatry yan, kapatid. Oo. Magagalit ang Diyos yan sa atin, mga kapatid. Kung ang Diyos mo ay pera, puro pera, Sunday na, pera pa rin, kapatid. Naku po. Katulad tayo ni Judas, huwag mong ipalit ang pera, ang Diyos sa pera. Si Judas, pinagpalit niya, 30 pieces of silver, pinalit niya sa Diyos. Amen? At alam mo mga kapatid, makita mo ang attitude ng tao sa pera. Amen? No. Kasi ang pera, pwede kang baguhin ang iyong attitude. Amen? Kasi ang pera may pakpak, pwede ka niyan dalhin sa taas. Amen? Kaya, mga kapatid, pag ang sarili natin makikita na, tumaas na tayo sa Diyos, naku po. Glory to me ka na, kapatid, naku, delikado na yan, kapatid. Ang galing ko eh. Alam mo, magaling ako. Naku po, delikado. Meron kong kakilala niyan. Sabi niya, alam mo, ang galing ko eh. Galing ko mag-diskarte. Maalam ako sa negosyo. Matalino ko. Kaya ako'y kumita. Kaya ako'y yumaman. Naku, ingat po tayo, kapatid. Yung tao na nagsalita niyan, wala na. Kapatid. Naalala natin yung engineer ng Titanic. Engineer ng Titanic, yung architect, marine architect. Oo. Kasi in-interview niya sa kaganda ng Titanic, ganda ng barko eh. Oo. Pasado. Pasado sa lahat ng quality control. Oo. In-interview yung engineer ng Titanic. Oo. Anong sabi ng engineer?
Kamusta naman ang design niyan, sir? Kamusta naman ang barko na yan? Anong sabi niya? Even God cannot sink the ship. Amen? Aba? Dinamay niya pa ang Diyos. Amen? Pati Diyos, hindi niya kayang ilubog itong barkong ito, kapatid. Amen? Nagyabang. Amen? Hindi pa, wala pa sa kalagitnaan ng biyahe, kapatid. Nalunod na ang barko, alam natin yan, marami po ang namatay. Halos namatay dyan, mga mayayaman, kasi yan ay luxury ship. Salamat, hindi tayo mayaman. Kung mayaman ka, wala ka na, nakasakay ka na doon sa Titanic. Amen. Luxury yan eh. Mga mayayaman ang pwede sumakay doon. Ay kung yumaman ka, nakuha ka ng ticket, sakto sa biyahe. Amen. Galit ang Diyos, kapatid, sa pagmataas. Don't rob the glory of God. Huwag nating kunin ang gawa ng Diyos, mga kapatid. Wala po tayong kalakasan, wala po tayong kaalaman, wala po tayong kapangyarihan kung wala ang Diyos. Without Him, we are nothing. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, remember your distance to the Lord. Baka umangat ka na sa Diyos. Baka sa Diyos na ang Diyos na ang sa baba, naapakan mo na ang Diyos, kapatid. Huwag nating apakan ang Diyos. All for the glory of God. Ano yan? 1 Corinthians 10:31. Amen? Kaya nga, pag nagbigay ang Diyos sa atin ng L3, ilalagay ko, glory in the church by Christ Jesus. Amen? Oo. Panginoon, pagbigyan mo kami ng sasakyan, ilalagay ko sa unahan. Oo. Sa gilid. Glory in the church by Christ Jesus. Si Jesus ang dapat nating luwalhatiin. Si Jesus dapat ang itaas natin sa likod ng pulpitong ito. Kaya ang prayer namin, mga preacher, Lord, itago mo kami sa iyong likuran. Ikaw ang aming itaas every Sunday. Ikaw ang aming i-represent, hindi ang aming sarili. Panginoon, itago mo kami sa iyong likuran. Your name may be lifted up, mga kapatid. Your name may be exalted in every service. Hindi kami, hindi sa aking galing. Ikaw lang ang Diyos ang magaling. Wala na. Kasi mga kapatid, kung tayo galing, ay mga kapatid, langgam lang tayo sa Diyos, isang pitik lang tayo sa Diyos, wala ka na. Wala na ako, kapatid. Kaya hindi tayo pwede magmalaki sa Panginoon. Amen? Kaya remember your distance to the Lord. Baka malayo ka na, kapatid, sa Panginoon. Baka glory to me ka na, kapatid. Nagkamali-mali na. The Lord is angry. Mga kapatid, alisin natin ating pride. Alam mo ba, I think yung president ng Brazil, nabasa ko. During election, sa kanyang plataforma, ang sabi niya, even God. Sabi niya, kahit Diyos, hindi niya ako kayang talunin sa eleksyon na ito. Amen? Biro mo yan? He tempt God. Manalo ako sa eleksyon na ito. Kahit Diyos hindi kaya, ako ibagsak. Ako ang manalo sa eleksyon na ito. Aba, nag-eleksyon, kapatid. Nanalo. Tuwang-tuwa yung mga tao. Galing naman itong Alam mo, nagsumpa siya. Pagkatapos ng sumpa, inasenate, patay. Hindi siya nakaupo bilang presidente. Why? Because glory to me. Magaling ako. Walang tatalo sa akin. Kahit sino dyan lalabas, hindi kaya nila ako. Ang Diyos, kapatid, pag nagalit, wala ka. Wala tayo, kapatid. Oo. We need to remember our distance. Baka malayo ka na sa Panginoon. Amen? Oo. Ang sabi ng Hebrews 10:22. Hebrews 10:22. Ang sabi ng Hebrews 10:22.
Let us draw near with the true heart in full assurance of faith, having our hearts true heart in full assurance of faith, having our true heart sprinkled from evil conscience, our bodies washed with the pure water. Ano makita natin, kapatid? Ang sabi ng salita ng Diyos, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Amen? Dapat ang puso natin, kapatid, no? Lumapit tayo sa Diyos na may malinis, may dalisay na puso. Malinis na puso. Kasi ang maruming puso, yan ang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Yan ang pahiwalay sa atin sa Diyos, kapatid. Kaya nga sabi na sila, let us draw near. Alam mo bang, ang galing ng Diyos, ano? Nakikiusap ang Diyos sa atin, let us draw near. Lumapit ka sa akin. Oo. Bakit sinabi niya lumapit sa akin? Eh, alangan naman na sasabihin niyang lumapit ka sa akin na hindi dito ka na sa tabi ko. Ibig sabihin niyan, kapatid, nagdistansya ka na sa Diyos. Lapit ka na, kapatid. Ang distansya mo, ang layo na. Oo. Yung social distance, 1 meter lang. Sobra ka na sa 1 meter. Sobrang layo mo na, kapatid. Oo. Baka abutin ka na ng virus niyan, kapatid. Malayo ka na sa akin. Oo. Pag lumapit ka sa akin, kapatid, more closer and closer to me, wala kang virus. Pag palayo ka ng palayo, naku po, plagues, ang sabi diyan. Makita na yung plagues? Yung coronavirus, plagues yan eh. Amen? Bakit sinabi ng Panginoon, lumapit ka? Ay, alam niya, malayo ka na eh. Amen? Let us draw near unto me. Draw near with a true heart. Ayusin mo lang ang puso mo, kapatid, makalapit ka sa akin. Kaya hindi tayo makalapit sa Diyos. Iba yung puso natin, kapatid. Ang puso natin ay puno na ng sama ng loob. Puno na ng mga material na mga bagay. Nahirapan na tayo makalapit sa Diyos, kapatid. Nakadepende na tayo sa pera. Kapag wala ang pera, mainit ang ulo natin, kapatid. Ibig sabihin, nakadistansya ka na sa Panginoon. Lumapit ka na. Sabi ng Panginoon, lumapit ka na sa tabi ko. Malayo ka na. Anak, malayo ka na. Long distance ka na. Yan ang tanong, gaano kaya kalayo tayo sa Panginoon? Ano kaya ang distansya natin sa Diyos? Amen? How's our spiritual life today? Amen? Amen? How's our prayer life? Kamusta kaya, kapatid, ang ating buhay panalangin? Ang pag-usap natin sa Diyos, kamusta kaya? Bakit 1 minute na lang ang pag-uusap mo sa Panginoon? Nagmamadali ka pa? Lord, thank you, Lord, for this food. In Jesus' name, amen. 3 times ka nagpipray kasi 3 times ka kumain. Amen? Oo. Pag may merienda, 5 times. Minsan nakalimutan pa. Amen? Kinain mo na yung manok, nandun na sa ilalim. Hindi mo pa nasalamatan ang Diyos hanggang natunaw na. How much time you spend in prayer to God? Paano ka makipag-usap sa Diyos? Amen? Kaya nga ating lote, ginawa natin prayer chamber. Doon tayo magpipray sa Panginoon. And to Friday na nagpipray kami sa Panginoon. Ang sarap manalangin sa Diyos. Amen? Oo. Dinistribute namin doon sa kubo ang prayer at kanya-kanya na tayo mag-pray, maghanap na kayo ng lugar at doon mo na kausapin ang Diyos. Sabihin mo na sa Panginoon ang gusto mo na. Oo. Kahit anong salita mo na, sabihin mo na sa Panginoon. Huwag kang mahiya, mga kapatid. Oo. Let us come boldly in the throne of grace. Wala ka nang hiya, kapatid. Sabihin mo na sa Panginoon ang iyong mga kahinaan, mga kahilingan. Sabihin mo na sa Panginoon. Mga worries mo, ibigay mo na sa Panginoon, kapatid. Oo. Kaya, remember our distance to the Lord. Amen. Kamusta kaya ang pagbabasa natin ng Biblia? Amen. Gaano kaya kadalas ang minsan ang babasahin natin ng Holy Book? Pero mas madalas nating babasahin ang mga Facebook.
Kahit ating gabi na, naka-online pa tayo kapatid, dahil binabasa pa natin kung ilang likes na. Amen. Hindi natin binabasa, hindi natin nagbabasa kung ilang verses na. Ilang binabasa natin kapatid, ilang chapter na ang binasa natin kapatid. Oh. Kamusta na ang ating soul winning kapatid? Oo, nagsosoul winning ka pa ba? Nagpo-fulfill ka pa ba ng Great Commission? Kamusta ba ang ating pagbibigay? Mga kapatid, nagbibigay ka pa ba o zero visibility na ang iyong offering kapatid? Malayo ka na sa Panginoon kapatid. You need to remember our distance to the Lord. Isang puntos lang tayo ngayong umaga. Remember mo yan, isang puntos lang. 4 na puntos ito kapatid. Isa lang muna ang ibibigay ko kasi wala nating oras. We need to remember our distance to the Lord. Ikaw na mag-check niyan. Gaano na kaya ako ikaw na mag-evaluate. Gaano na kaya ako kalayo sa Panginoon? Aking panalangin, aking giving, kamusta kaya? Kamusta kaya ang aking soul winning? Meron pa bang naliligtas? Oo, itong linggong ito, naglabas ba ako pag Sunday, pag araw, may nakaluluwa ba akong nakausap? Mayroon ba akong na-disciple? Ikaw po ang nakakalam niyan, kapatid. Oo. Lumapit ka na sa Panginoon. Let us draw near with true heart. I-confess mo na sa Panginoon, Lord, patawarin mo ko, Panginoon. Nakalimutan ko ang aking pangako sa iyo, ang aking covenant sa iyo. Katulad ng Israelite, nakalimot sa Panginoon dahil malayo na sila sa Panginoon, iba na ang kanilang inatupag. Oo. Baka nga natupag natin, ang focus natin ay negosyo na, pera na, kapatid, ay malayo ka na yan sa Panginoon. Isang araw, magagalit ang Diyos sa atin at isang araw, ibabagsak tayo ng Panginoon. Oo. We need to remember our distance to the Lord. Amen. Baka mayroon kang mabigat na problema ngayon, mga kapatid, at malayo ka pa sa Panginoon. Yan ang mga patinding pangyayari sa buhay natin. That's the tragedy in our life, mga kapatid, na tayo ay mayroon ng mabigat na problema. Aba, hindi ka pa nagsisimba. Pastor, hindi ako magsisimba. At saka ako na lang sisimba pag maayos na aking problema. Hindi mo yan maayos, kapatid, dahil malayo ka sa Panginoon. Lalong nagagalit ang Diyos sa iyo at hindi ka pagpalain. Consider your distance to the Lord. Long distance ka na. Sobrang social distance ka na, kapatid. Lumapit ka na sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, end ko na itong message na ito. Ang sabi ng Matthew 11:28, Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Ang bait ng Diyos, kapatid. Huwag nating hintayin magalit ang Diyos sa atin. Lumapit na tayo. Come unto me. That's God's invitation to us today. Amen? Pag-isip mo, malayo ka na, you realize, let us have self-realization this morning. Baka malayo na ko sa Panginoon, na lumapit ka na. Let us draw near unto Him with true heart. Lalapit ka sa Diyos ng buong puso. Aminin mo, Panginoon, talagang totoo, malayo na ko sa Panginoon. Malayo na ko sa inyo, Panginoon. Tulungan mo ko, Panginoon, makalapit ako sa iyo. Na-inlove ako sa iyo, Panginoon. Make closer and closer to God. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Salamat, ang Sunday natin, kapahingaan natin, kapatid. Dito lang tayo nagpapahinga dahil maraming mga problema, mga hampas ng problema sa atin, pagsubok sa buhay, persecution, marami po tayo mga discouragement, disappointment, depression sa buhay this week. Pero mga kapatid, come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Learn of me, I'm meek and lowly in heart, mga kapatid. Alisin natin ating pride sa buhay natin because pride is goeth destruction. Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest. Amen. Huwag nating hayaan magalit ang Diyos sa atin, sa buhay natin. Remember our distance to the Lord. Gaano na ba ako kalayo sa Panginoon? How many miles, kilometers ang layo ko sa Panginoon? Why not gawin natin ngayon, gawa tayo ng commitment sa Panginoon. Lord, I want to be closer and closer to you this morning. I make commitment. Don't go out without making commitment to God. Lord, teach me to be closer to you. Amen. Tayo po mag-pray.
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for your great message this morning. Kaya nagalit ang Diyos sa tao, sa mga anak ng Diyos sa Israelites, because the people of God, lumayo sila sa Panginoon. Iba na ang focus nila sa Panginoon. Hindi na nila nakita ang Diyos. Paliit na ng paliit ang Diyos sa kanilang buhay. We need to remember our distance to the Lord. Baka tayo malayo na sa Panginoon. And God, invitation this morning, before you leave this place, don't miss to make commitment to God. Habang tinutugtog ang panyaya, if the Lord speak to you, masyado ka ng social distance sa Diyos, ito ng panahon, lumapit ka sa Panginoon. Sa mga nagla-live stream, wherever you are this morning in your home, just kneel down to God and make commitment, Lord. Malayo na ko sa inyo, Panginoon. Galit ka na sa akin, Panginoon. No wonder aking mga prayer ay wala ng kasagutan. Hindi mo na pinapakinggan aking mga prayer kasi hindi mo na ako maririnig. At hindi ko na kayo maririnig, Panginoon. Hindi ko na maririnig ang iyong mga salita. Hindi ko na maririnig ang iyong mga whisper, Panginoon. Bakit ngayong umaga hindi ka lumapit sa Panginoon? Mahirap tayo lumayo sa Panginoon. Logi po tayo. May sumpa po tayo. Magagalit ang Diyos sa atin. That's the reason why the Lord is angry to the people of God, to the Israelites. That's why Moses keep on reiterate the word, the covenant. Sige po, kausapin natin ang Diyos. We need to remember our distance to the Lord. Baka lumalayo ka na unti-unti sa Diyos. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Sige po. Ang mga lumapit sa Kanya ay kailanman hindi ko itataboy, sabi ng Panginoon. Sige po, lumapit tayo sa Panginoon. Whatever within your heart this morning, ilapit mo sa Panginoon. You have problems today, mabigat tayong problema. You have pride in your heart, ilapit mo sa Panginoon. Dulog natin yan sa Panginoon. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, O God, making commitment to you, O God. We know that you know their hearts, O God. Bless them, O God, their commitment to you. Salamat, Panginoon, sa mga salita na palala sa amin na kung kami ay malayo na sa inyo, Panginoon. Salamat po, nandiyan ka pa rin, Panginoon. Anytime makalapit kami sa inyo, ay mabigyan mo kami ng kapahingahan sa aming mga kabigatan. Salamat, Panginoon, sa mga anak ninyo lumapit. Lord, pagpalain mo, Panginoon. Mga nakasama namin sa live streaming this morning, O God, bless them also, Panginoon. Maraming salamat. Purihin ka at ibabalik po namin ang pasalamat sa inyo. All for the glory of God, Panginoon. And salamat po, Panginoon. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise God, no? Praise God. Salamat sa Panginoon. Sa kanyang mga salita. Amen. All glory to God. Amen. Okay, dadako na po tayo sa ating pagbibigayan. No? Okay na po natin natin.
Amen. Pasalamatan natin ating offering sa Panginoon. At pagkatapos ito ay mag-offering ito sa jail ministry. No? And para may bahagi tayo bukas sa ministry sa jail. Pag-prepare natin ating offering muna. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, salamat po sa aming pong pananambahan sa umagang ito. Salamat po sa pagpapala na aming po natanggap mula sa inyong salita. At dalayan po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami na maging mas malapit pa po sa inyo sa bawat araw po ng aming pong buhay, Panginoon. At mag-glorify po namin kayo through our lives, Panginoon. At salamat din po sa privilege na ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin ay po mga tithes and offering upang kayo po ay pasalamatan at sambahan sa pamagitan ng aming pong pagbibigay. Dalayan po namin, Panginoon, ay tama niyo po ang aming puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble hearts, Panginoon, cheerful hearts, Panginoon, sa oras na ito. At muli kayo po ang magpala sa mga salapi na malilikom sa umagang ito magamit sa ikalalago na inyo pong ministry, lalo na po sa ikakaupot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli kayo po ang magbabalik na masaganang pagpapala sa bawat isa, patuloy na pag-ingatan, pagyamanin niyo po ang mga source of income po ng inyo pong mga anak, patuloy na kayo po magpo-provide ng ayon po mga pangangailangan. Muli patawad po sa mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan na inyong anak na si Jesus. Amen. Bless us again. Amen. Okay. Yung kasunod natin yung kulay red para ito sa mga sa jail ministry. No? Any amount lang sa may para sa jail. No? Mas maganda yung tayo nagbibigay sa jail kaysa tayo ang nasa loob ng jail. Kaya mamili tayo, magbigay ka o ikaw ang bibigyan. Bigay na lang tayo. Yan. Tawagin natin si brother. Ay. Yan na, mag-pray. Amen. Tayo po ay manalangin dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw nito. Palain niyo po ang pagbibigayan at mga taong magbibigay po sa kaloob para po sa jail ministry, Panginoon, upang patuloy na maabot ng inyong salita ang mga tao po doon, Panginoon. At kayo po ang manguna po sa amin, Panginoon, sa pagbigay, kayo po magbalik ng mga pagpapala po sa bawat isa, Panginoon. Patawad po sa amin ang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Great singing. Great preaching. Glory to God. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ay si birthday pala ni Sister Roba. Sister Roba. Birthday niya ngayon, Sister Roba. Awitan natin. Awitan natin. Awitan natin, Sister Roba. Sige. Sister Roba. Ha? A month of February. Sama na kayo rito, month of February. Sino bang month of February? Dito na kayo. Oo. Nanay Biring, birthday mo, February. Ay, birthday si Nanay Biring. Ano yung Nanay Biring birthday mo? 16. Oh, 16. Huwag niyong kalimutan, February 16, si Nanay Biring. Ano pa? Ha? Si Brother Victor, Joshua Victor. Birthday niya rin. Binabati natin si Brother Victor. Joshua Victor, Alamilio. Sino pa ba? Si Sister Chris Jillian. Sige, tayo kayo dito. Dito kayo. Mamaya, birthday niya. Mira naman kayo. Mamaya pa daw birthday ni Chris. Ha? Sister Chris Jillian. Yan. Sige, dito na kayo para makamera kayo. Si Yads. Dito si Yads. Birthday ni Yads. Sino pa? Nanay Biring. Tulungan niyo sa Nanay Biring. Pag-pray natin ang mga birthday celebrator. Ibigay ng upuan. Dito lang. Yung mga makikain ng birthday, alis kayo dyan. Wala pa kaming pagkain. Yan. Awitan natin sila ng birthday. Si Ruba. Sige, dito na lang si Tay Cristilin. Dito na. Awitan natin sila. Si Yad. Sama sa Panginoon. Sige. Baka mayroon pang nakalimutan tayo. Sino yan? Si pangalan? Ha? Si Kaide. Si Kaide. Si Yad. No? Kaide. Si Kaiden. Yan. Sige, awitan natin sila. Awitan natin sila sa pagsapit. Sa pagsapit ng iyong kaarawan. Nabati ka namin may pagmamahal. At ang dalangin lalo pang pagpalain ng Diyos habang buhay. Happy birthday to you, to Jesus with you. God bless you and give you the whole year through. Amen. Sa mga live stream natin nakasama, yung pa ba ang kasama natin? Si Roba, si Naibiring, si Kaiden, si Yad. Baka mayroon pa tayo sa live stream, no? Nakalimutan natin. Sige, batiin natin mamaya, no? Ha? Okay, pag-pray po natin. Okay, manalangin. Dakilang Diyos sa mga langit, salamat Panginoon sa mga kapatiran na lang kaarawan sa month of February. Yun, Panginoon, ay kaarawan ni Sister Roba. Salamin. Pagpalay mo Sister Roba, Panginoon, at patuloy siyang lumago sa inyong mga salita, Panginoon. At bigyan mo siya ng malusog na pangatawan, Panginoon. At patuloy siya sa gawain ninyo, Panginoon. And salamat din, Panginoon, kay Naipiring na lagi namin kasama. Pagpalay mo siya ka ng kalusugan, Panginoon. Ano man ang kanyang karamdaman, bigyan mo siya ng kagalingan, Panginoon. Dalain ko, Diyos, Naipiring, at patuloy mo siyang gamitin pa sa gawain, at palagi namin siyang kasama, Panginoon. Ganun din si Kaiden, Panginoon, dalain ko ang batang ito na siya lumaki sa inyong mga salita, Panginoon. Bigyan mo ng malusog na pangatawan si Kaiden, Panginoon. Si Chris Jillian din, Panginoon, tulungan mo rin si Panginoon. Nilapit ko po siya sa iyo, turun yung biyaya, at bigyan po ng
kalakasan, kalusugan. Dalahin ko rin ang kanyang trabaho. Ingatan mo siya palagi, Panginoon. And patuloy po siya sa gawain, Panginoon. At gabayan po siya lagi, Panginoon. Si Brother Victor, Joshua, alam niyo, Panginoon. Dalahin ko, ikaw po magpapala sa kanila, Panginoon. And dalahin ko, ikaw po tutulong sa kanila, Panginoon. Brother Victor, bigyan mo ng good health pa siya, Panginoon. At patuloy siya sa inyo, Panginoon. At ganun din siya, Panginoon, dalahin ko, batang ito, bigyan mo ng malusog ng pangatawan, at ilayo sakit karamdaman, at lumaki sila sa inyong mga salita, Panginoon. Po, ang may mga karawang ito, ibalik mo mga blessing sa kanila, at lalo na ang spiritually, Panginoon, maging material at physical, bigyan mo sila ng malusog na pangatawan, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid nito na mag-celebrate ng kanilang kaarawan. Dinadala ko po sa inyo sa trono ng biyaya at padala mo sila ng pagpapala, Panginoon. Ang lahat ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And God bless you. Salamat po. At sige po, salamat. Binabati po natin. Ilalain siya na ibering. Praise God. At salamat sa mga celebrator natin this month of February. Tayo umawit. Tawagin natin song leader. Amen. Tayo po ay muling tumayo at tayo po ay umawit. Awitin po natin ang page 113, Come Unto Me. Come unto me. Amen. On the first stanza, all together sing. Hear the blessed Savior calling the oppressed. Oh, ye heavy laden, come to me and rest. Come no longer tarry, I your load will bear. Bring me every burden, bring me every care. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and wash my mind. Come, my yoke is easy and my burden is light. Are you disappointed, wandering here and there, dragging chains of doubt and loaded down with care? Do unholy feelings struggle in your breast? Bring your case to Jesus, He will give you rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and wash my mind. Come, my yoke is easy and my burden is light. On the third verse, stumbling on the mountains, dark with sin and shame. Hell's consuming flame, by the parts of sin, deluded and oppressed. Hear the tender shepherd, come to me and rest. Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am meek and lowly. Come and wash my mind. Come, my yoke is easy and my burdens are the last verse. Have you by temptation often conquered pain? Has a sense of weakness brought distress within? Christ will sanctify you if you claim His best. In the Holy Spirit,
He will give you rest. All of us, come unto me. I will give you rest. Take my yoke upon you. Hear me and be blessed. I am weak and lowly. Come and cross my mind. Come, my yoke is easy, and my burdens light. Amen. At tayo po ay magwakas sa panalangin. Hilingin po natin si Sir Alvin to close us in prayer. Amen. Salamat sa magandang awitan. At tayo po ay yumuko saglit at tayo po ay pumikit at mga mata at manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Holy Spirit of God, Panginoong Hesus, pinupuri po namin kayo this morning, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa revival na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng salita, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kay Pastor Bong, Panginoon, na ginamit niyo po siya para ihayag ang iyong salita, Panginoon, at para kami po, Lord God, ay ma-aware po, Panginoon, sa dapat naming gawin, Panginoon, sa aming buhay, upang, Panginoon, hindi ka maging magalit po sa amin, Panginoon, at bagkus sundin po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Pastor Bong. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng kalakasan, physical, Panginoon. And we pray din also, Panginoon, wisdom, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. And we pray, Lord God, this morning, tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung mga salita na yun ay may apply, Lord God, sa aming buhay, Panginoon. And we pray, Panginoon, na sa aming mga bawat problema, sa bawat isa, Panginoon, and we pray, O God, na lagi lang po kaming naka-abide sa iyong vine, Panginoon. Lagi lang kaming nakadepende sa iyo, Panginoon, na nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mas malapit pa kami, Lord God, sa iyo, Panginoon. And we pray, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, spiritual, Panginoon. Kung sino man yung nanghihina sa bawat isa sa amin, Panginoon, tulungan niyo po kami, padalhan niyo kami ng revival, Panginoon, sa iyong salita. And we pray, Lord God, na tuloy-tuloy po ang mga ministry, mga Bible study, mga visitation, mga good news, soul winning, dahil ito po isa sa way, Lord God, na kami po ay lalo pang tumibay sa aming pananampalataya. Salamat sa opportunity, Lord God, naging bahagi kami sa ganyang ministry, Panginoon. At we pray sa every member, Lord God, na hindi pa nag-i-involve, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng burden, Panginoon. And we pray na malaman nila, Lord, kung gaano ka-importante itong mga bagay na ito, Panginoon, upang sila din ay lumago sa spiritual, Panginoon. Salamat po, Lord, sa inyong mga mensahe at dalhin niyo po kami mamaya sa aming evening service, Panginoon, dito sa church o kaya sa live stream, Panginoon. Tulungan niyo po yung mga kapatiran, bigyan niyo po kami ng encouragement bawat isa, Panginoon. At salamat po, Lord, sa kaligtasan na yung binigay sa amin. Lord God, patawarin niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, na hindi nakalugod po sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
rest, knowing his disciples had no faith. Just to prove that he was still the master, he spoke and the wind and seas obeyed. But he'd still been God, even if he never calmed a storm on the raging sea. He'd still been God, even if he never caused a blinded eye to see. He'd still been God, even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. Cause even if he never come and done a single miracle, Jesus would have still been God. Mary was his loving earthly mother. She understood the purpose of her son. Ever since the angel come and told her, this child is the blessed Son of God. So when she'd see the people gathered round him, watching for a miracle to prove that he would be their one and great Messiah, she just smiled, cause she already knew that he's still been God, even if he never calmed a storm on the raging sea. He's still been God, even if he never caused a blinded eye to see. He's still been God, even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what he did, it's all about who he was. Cause even if he never come and done a single miracle, Jesus would have still been God. He's still been God. He's still been God. Cause even if he never come and done a single miracle, Jesus would have still been God. He's still been God, even if he never calmed a storm on the raging sea. He's still been God, even if he never caused a blinded eye to see. He's still been God, even if he never brought a crippled man to his feet. It's not about what